everyone. So ngayon makulimlim kasi may bagyo pa lang papasok dito sa aming lugar. Kaya ang dilim. So ang gawin ko ngayon kasi walang bonsai muna ngayon kasi sobrang basa yung tubig kagabi. Grabe ang ulan. So kailangan ko na magpakain ng aking manik. At tapos wala silang pagkainan doon sa cage. So kailangan ko silang itali muna at pakainin. If ever lumakas itong ulan, this is the time na ibalik ko na sila sa cage. So magpakain na ako. At itali ko muna sila bago pakainin. So ang dami ko mga anim itong manok ko nga kailangan kong ilabas muna para makakain sila kasi itong cage ko walang kainan sa loob. So itong inuna kong malaki. Yan. Ang dula. So ito pala yung sinabi ko kanina kahapon na hindi ko gusto pero yung nakita ko sa kulay niya tapos may nagsabi sa akin na magaling daw ito pang derby or pang sabong doon sa fighting arena. So kinuha ko na lang tapos i-compare ko ito sa chicken compared to sana yun. Doon yung maliit ko na manik i-compare ko para makita nyo yung laki nito at saka yung isang chicken na maliit ko. So ito yung pinakamaliit na chicken ko. So may apat ko pa ipalabas sa cage. So since natapos ko na matali itong mga manok ko, magpakain naman ako tapos i-share ko sa inyo yung pinakamaliit ko nga chicken at saka yung malaki ko nga chicken. So ito yung buhay kung mag-alaga tayo ng manok tapos kulang tayo sa shades yung saan sila sisilong. Dito magka-problema tayo sa ating mga manok. Katulad itong nangyari sa akin, biglang may bagyo. So nahirapan ako kung saan ko ito itatago itong mga manok ko. So ito yung manok na katatali ko lang, kaya dula pa siya ng kaunti. Tapos ito yung malaki na manok ko. Kaya tingnan mo. So tapos na ako nagpakain ng manok. Ang gawin ko is ipalabas ko yung maliit na manok tapos i-compare ko dito sa malaki na manok ko. Ang problema dito is bawat pagkain ng manok kumukonsumo ako ng mga 1 kilong pagkain sa ganito lang ka konti na manok ko na inaalagaan. So, umuulan na mag-start, so magmamadali ako. So, ngayon ipapakita ko sa inyo itong the smallest chicken. So, ito yung the smallest chicken ko. So, matanda na ito. Ang edad niya, kasing edad nito, itong kukunin ko sa baba na chicken. Sana hindi ako mahirapan sa paghuli. Yan. Wala pa yung maliit. So, pasensya, nahirapan ako kasi katatali ko na lang. So, this is yung malaking chicken, yung kapatid niya. Then, ito yung maliit. Yan, so kasing kasing edad itong chicken na ito. Then, ito yung isa sa pinakamatanda nila dito sa taas. Yan.
So this one, that is the regular chicken. So gawin ko itong panabong kasi sobrang haba yung paa niya. So sa sukat ba, paa to paa ng mga manok, mas laman itong manok na ito. So itong malaki at saka itong pinakamaliit, magkapatid sila. So kaya hinahalo ako ito kasi na ano ko sa itsura kasi sobrang liit. So this is the smallest chicken na nakikita ko dito sa lugar namin. Then ito yung pangalawa. So this is a natural chicken. This one. So gawin ko ito pang tali. Kaya ko sinishare sa inyo para mapakita ninyo yung collection kong chicken, which is the small chicken, the smallest chicken. Then ito yung isa bantam. So yan, lumilipad. Muntik ko na hindi madakop. So this one, so lumilipad yung malaki. So ito sila. This one is more older by 1 year. Tapos yung dalawa susunod, yung nasa baba, yung lumilipad na malaki. So tingnan nyo yung agwat. So this is the smallest chicken. Matanda na itong chicken, hindi lang nagtubo. So just sharing lang po for my chicken collection at saka yung panabong kong manok. So this time, isasali na ako sabi ko, hindi ako sabongero, maging sabongero na ako. So, try ko lang pag makaya sa budget. So, yun. This is my smallest chicken, another one, and that one. Paswato na lang ako ng camera. So, that one is a big chicken. This one, yung napakaganda ng kulay. And this one is a small chicken. Yan. So, for this morning, ito lang masashare ko sa inyo about my chicken. So, thank you very much for watching. God bless you. Have a nice morning. Bye-bye. Umulan na.